siguro na-exhale ko na lahat ng grief ko. Para for a time, I was really, iyak ako ng iyak. As in, I kept asking God, parang, bakit? Marami pa naman sanang magagawa yung asawa ko. Because I never considered him as a politician. He was a public servant. And a good public servant at that. So, parang for a while, tampo ako kay God na, ba't mo siya kinuhan? Dami niya pang magagawa. Bakit siya? Marami namang walang silbi. Sana yun ang kinuha mo. Bakit itong asawa ko? But, well, you can never question naman God's wisdom. God's wisdom is supreme and above all. Di ba sabi nga natin God can see our lives from beginning to end. It's like a parade. Di ba? He sees the beginning of the parade, the middle of the parade, and the end of the parade. So, only He knows what His plans are for you. So, wala, tinanggap ko, nag-grieve ako, I gave myself time to grieve. And then I said, it's about time I pick up the pieces and do something. And then yun na nga yung sinabi ni Shay, why don't you do something that you like? So, andun kami, andun din si attorney, why not? Ganyan-ganyan, do a talk show, ganyan-ganyan. Sabi ko, yun ang dream ko na makabalik sa pagto-talk show kasi that's close to my heart. Why? Doing a talk show is close to my heart because when I was doing a talk show, I would answer all the questions of the viewers myself. I would answer their emails myself. I would read yung mga poems na pinapadala nila, yung mga suggestions nila. And hindi naman sa pagmamayabang, pero feeling ko marami akong natulungang tao. Kasi at the time, there was a woman who was going to abort her baby. But our topic for the day was abortion. And then she wrote me na I was going to abort my baby, but because I saw your episode, I didn't abort my baby, and now I'm happy with my child. Ganyan, sabi ko, wow! Diba? Parang maraming tao na nakapag-reach out kami. We even featured a child na parang she was a victim of sexual abuse na bata pa. And then we learned na eventually pala ang batang na-abuse sexually becomes the predator in the end. And we saw the transition hanggang sa eventually in-adapt ng show namin yung Cribs. Ginawa naming beneficiary ng show, di ba yung Cribs? So sabi ko, this is a show, kasi nga na-inspire ako. Sabi ko, yung buhay ng asawa ko, marami siyang natulungang tao, marami siyang nagawa in his lifetime. As a public servant, he did not sit there to make himself rich or what. Talagang nagsilbi siya. So, when my husband died, it opened my eyes a lot. Parang, ilang taon na ba ako? Sabi ko, 63 ako, 65 yung asawa ko namatay. Kung ako kaya namatay, ano bang masasabi ko kay God? Okay, what have you accomplished in your life, Dina? What have you done for the greater glory of my name? What have you done? Parang sapat na ba na meron akong maisasagot? Well, I raised kids and I raised them wonderfully, ganyan-ganyan. Naging artista ako, nagpasaya ako ng mga tao, naging corporate ako, but what have I really done? I mean, to benefit other people. So parang inisip ko, why not? Total dream ko to. And, parang it came so easily, walang strife Tinawagan ko yung isang mayaman na tao na may-ari ng mga maraming lupain, and I asked na, can we shoot in your place? And right away, sabi niya, it's a beautiful idea. Yeah. Oh, ayusin na yan. Mag-shoot sila mismo sa mga natin, mga lupa natin. Parang sabi ko, wow. Tapos ang bilis-bilis, parang everything happened so smoothly. So naisip ko na, baka ito yung gusto ni God. Kasi walang nangyaring strife, and then ang bilis pumayag ng mga bata, and then the kids were willing to invest. Ayaw namin na ikaw maglalabas ng lahat ng pera, mami. Partner kami para may voice kami. Kasi kung ikaw lang, hindi kami makakapag-voice out ng gusto namin. Sabi ko, sobrang kayo ginawa ng authoritarian. Pwede naman kayo magsalita. No, mami, we want to be producers para marunong din. And I'm happy because yung purpose ko naman for the show is to help my children become entrepreneurs, become more responsible as far as business matters are concerned, become more aware about, the people around them and, how they're serving other people. Parang, hindi lang yung family mo yung focus mo, but there are other families around you that you can serve indirectly. So, by doing this show, enlightening them, serving them, and God knows whatever projects we will have ahead. So, we plan to start small, pero pag halimbawa kumita to and bumongga naman,
maybe eventually would like to produce content for Netflix or for others. And we would like our shows to be shows that would enlighten people's minds. I mean, it's infotainment. Many times I've said this in my interviews before. I believe in infotainment. Parang you give information at the same time you entertain. Hindi yung puro entertainment lang, walang napulot yung tao, walang natutunan. Mas maganda yung may matututunan na entertain pa sila. So that's our goal. And then eventually, malay mo, makapag-produce pa kami ng movie or what. Pero that's what we would like to do. Sa production talaga, isang buong production na talaga ito. Sobrang hands-on. Ito, I'll tell you, sa mga social media, bobo ako dyan. Hindi ako masyadong marunong mag-post. Kung magpo-post ako sa Instagram, kailangan with the help of Oyo. Nung namatay si Divi ng mga post, anak ko yun. Tumutulong sa akin mag-post. O kaya yung fan ko na, gusto ko to, gawin mo nga tong story, gawin mo nga tong video, tas ito yung i-post mo na caption. I cannot do that on my own. Or yung PA ko, halika dito, i-post mo to. Hindi ako marunong. O kaya pag si Dani ka lang sa bahay, Dani ka, i-post mo nga to, gusto ko tong i-post. Hindi ako marunong. Even Facebook, hindi rin ako marunong ngayon marunong na ako mag-post sa Instagram, pero sa Facebook hanggang ngayon hindi pa rin marunong. Kaya yung Instagram ko, automatic share to Facebook. Yeah. I don't know. Even in TikTok, hindi rin ako marunong mag-post. So, sabi ko, yan ang matututunan ko sa kanila. So ngayon, sila yung nakikialam as far as social media is concerned na hindi ganito. Kailangan yung social media manager, ganito, ganyan. Kailangan ilang post, ganyan. Hindi, ganito, ganyan. Sila yung nakikialam. Si Oyo naman sa equipment, tsaka si Danica parang kulang tayo ng ganitong equipment. Kailangan ganito, kailangan may light na gano'n, kailangan may camera, kailangan merong ano yun? Dali. Hindi, yung ano yun? Yung drone? Hindi, may gimbal? Yun, gimbal. Anong malay ko ba kung anong gimbal? Sila alam nila yun. Yeah. I mean, they know all the technicalities. Ako sabi ko, okay, out ako dyan, hindi ko alam yan. Pero ako, doon ako sa content. Parang, ito, sige, ito yung topic, ganyan. Pero, I mean, in the beginning, walang comment, pero you'll be surprised now. Pag nilatag, itong topic natin. Ito yung mga possible questions. Ang daming feedback ng mga bata. Yes. So, sinabi ko, wow, involved na yung mga bata. So, parang ang dream ko is one day, when I'm gone, to see them continue this. Parang yun na yung legacy ko sa kanila. Meron na kayong The Good Life Media Group. You continue doing this. But that's what Mama left behind for you. And you will continue to inspire people and bless people. And that's it. And I hope, and I pray, I'm sure naman, my husband, kahit nawala na siya, kung nakikita niya pa ako, if it's true that people still see people here, I don't know, sabi nila, hindi na daw. Ikatutuwa niya to kasi ito yung dream niya na gawin ko. Ayaw niya na ako mag-soap. He wanted me to do this. Sabi niya, Chuchu, do this. Because you're good at it. You bless so many people. And kaya ka naging Miss D is because of your show. Dina, wala nang tumatawag sa'yo ng Dina. People call you Miss D. Tumatak yan sa'yo. So that's what God ordained you to be. Do this. So nung nireflect ko yung buhay niya, sabi ko, ang daming nagawa ng asawa ko, ang dami niyang natulungan. I'd like to do that too. But in my own way. May episodes na gano'n? Yung about your husband or how to... Alam mo... Or grief. Episode about siguro grief. We'll have an episode about grief. Pero in the beginning, I'll be honest, when umiiyak ako, di ba? First episode, parang, I'm back. Tapos, umiiyak ako. Naiiyak na naman ako. Kasi yung pagsabi ko na I'm back, siya yung naaalala ko. Parang, okay, I grieved, but now I'm back. And I'm back and doing what you wanted me to do. And I guess this is what God wanted me to do. Parang, this is for my kids, not only for my kids, but for Him. And I believe that God chose this for me. Christy, how has your concept of love changed since the passing of your... Teka, rest muna yung mata ko. Sayang naman yung makeup ko maganda. So, ayaw na nga ng husband mong maging sad ka, diba? Kaya Oo. niya pinag-show. Pero noon kasi, hindi namin mahandle. Kaya nga nung una, sa first episode, sinabi ko, well, I'm sure you know kung ano nangyari sa akin. Recently, I was widowed. And then I changed the topic agad kasi hindi ko pa kaya. Naiiyak ako. Parang, maybe in the future, we'd like to tackle a topic about grief. But at the time na kaya ko na hindi ako umiiyak, yung talagang matter of factly, parang
discussing it as a topic, matter of fact. Parang ayoko yung humahagulgul ako. In time, we'll discuss it. Kasi marami akong natutunan. With the passing of my husband, I learned that talagang walang forever. Yun na po yung concept mo ng love. Walang forever. I mean, I dreamed of, wala na akong balak mag-asawa nun eh. I had no plans. Wala na yung mga anak ko yung, Mommy, can you find someone? We don't want you to grow old alone. We want Tito Divi. Siyang gusto namin. Ayaw namin yung mga foreigner mong manliligaw. Si Tito Divi ang gusto namin kasi mahal ka niya, ganyan-ganyan. Tsaka matyaga siya. Siyang gusto namin, ganyan-ganyan. And yun na nga, that was the time kasi nung binigyan niya ako ng what do you call this? I never had a debut. So parang sabi niya, 50 years old ka mag-debut. Kasabot niya yung mga anak ko to plan the debut. So doon naging close yung mga anak ko sa kanya. And then, I was dreaming na, of course, we're gonna grow old together. And I remember we were talking, kami ng asawa ko, sabi ko, gusto ko mauna ako. Ayokong maiwan mo ko, sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, gusto ko mauna ako. Ayokong maiwan mo ko. Sabi niya, oh, sige, sabay tayo. Sabi niya, gano'n. At sabi ko, doon ko naisip na, sabi pa ng mga bata, oh, Mami, meron ka ng forever. At least wala ka ng fear, you know, to grow old alone. You have someone to grow old with. But you see, yun din yung natutunan ko eh. When my husband died, I learned that, God, you know, people make plans. We plan our lives. We plan what we want to do next year, 6 months from now, 3 years from now, many years from now. But only God would give the go signal. If it's against His plans, it's not gonna happen. Kaya sabi ko, and I kept asking God, ano bang plano mo sa akin na, why do you want me to be alone? Sabi ko, naghiwalay kami ni Rick, ganyan-ganyan. So, alone ako. Nag-asawa ko, uli ako. Battered wife naman ako, so naging alone na naman ako. Tapos ngayon, nag-asawa ko, namatay naman. Sabi ko, bakit ba gusto mo akong maging alone? What is your plan for me that I need to be alone? Kasi sabi ko, if I'm going to help other people, kaya ko naman na may asawa eh. Kung tutulong ako sa church, kaya ko naman na may asawa, pero ba't kailangan single ako? I still don't know what His plans are for me. So parang, from that time on, ayoko na mag-plan without asking Him na, Lord, ito bang gusto mo? Lord, tingin mo. Kaya everyday my prayer is, Lord, order my steps, put me at the right place, at the right time, allow the right people to come to me to be able to help me to fulfill my purpose here on earth for the greater glory of your name. Every day, that's my prayer. And then I tell Him, Lord, please facilitate and help whatever is part of your plan to come to me easily, quickly, for me to be able to execute your plans. And whatever is not from you, stop it, take it away, or block it. And then please let no weapon formed upon me ever prosper. If I am for you, then who can be against me? Every day, that's my prayer. Hindi na katulad dati na plano ko ng plano. Hindi naman gusto mo yan, pero isipin mo rin kung gusto ni God yung plano yan. So ako, every day, I ask for guidance. I ask for guidance, every day. Yun na lang. And then, parang sa akin, ang pinaka-solid plan ko lang ngayon is yung mga years na medyo nawala yung focus ko sa mga bata because I also had my stepchildren. I mean, of course, I would see my kids every Sunday pa rin, di ba? Pero, kumbaga, hindi katulad ngayon na lagi kaming nagkikita. Parang, I wanna pick up from where I left off. Kasi narinig ko sa anak ko na sabi niya, buti Mami, mas marami kang time sa amin, tagal mo din nawala, ganyan. Sabi ko, Mami was always there, pero kayong hindi pumupunta. Eh sabi niya, kasi may mga pamilya na rin kami, tsaka busy ka rin sa kanila. But now we have you. So, pero how do you manage your single life? Parang are there times po ba na